Sama-sama tayong magiging saksi. Inamin ni House Speaker Martin Romualdez na nakapulong niya ang mga nagsusulong ng People's Initiative para sa charter change. Kasunod dyan ang inilabas na litrato ni Senadora Amy Marcos sa imbestigasyon ng Senado. Ayon sa mga nagsusulong ng People's Initiative, nakipagtulungan sila kay Romualdez para maabot ang 3% ng mga pirma na kailangan kada distrito. Git naman ni Romualdez, tagapayo lang siya. Saksi, si Mag Gonzalez. Sa mismong bahay umano ni House Speaker Martin Romualdez kuha ang litratong ito. Sa pulong daw ni Romualdez, House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldico at Noel Oñate, ang lead convener ng grupong nangunguna sa People's Initiative. Ipinakita ni Senadora Amy Marcos ang litrato sa pagdinig ng Senado kanina tungkol sa People's Initiative. You said you never met the Speaker, nor Mr. Zaldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita eh. Sabi niyo sina Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. It slipped my mind. That was the Okay time lang, that okay lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, is Speaker Martin Romualdez supporting your group? To help us in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very much, Congressman in getting the 3% per congressional district. That's correct. Paliwanag ni Oñate, administrative at advisory ang tulong na ibinigay ni Romualdez. Pero aminado silang mas bumilis ang pagkalap ng pirma dahil sa tulong ng mga kongresista. Ipinakita rin ni Senadora Marcos ang Project People's Initiative na tinetext umano sa mga kongresista. Nakasulat sa group chat ang instructions kung saan ipapasa ang mga pirma at ang mga makikilahok daw sa Project PI makakapag-request ng 20 milyong pisong halaga ng ayuda. Kinukumpirma mo. Parang nagugulan ako. Kinukumpirma na politician initiative. Hindi naman po. Tumutulong lang sila. Pero kami ang nasa forefront ng pagpapapirma. Wala namang, palagay ko, wala namang masama na tumanggap ng tulong sa mga congressmen. Kami po sa pirma, for the record, we are against any form of vote buying, bribery, or aid in exchange for signatures. Si Attorney Anthony Abad ang nakasulat na pangalan na petitioner sa People's Initiative form. Ipinasampina na siya ng komite dahil hindi dumalo kanina. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Sa pahayag na inilabas ni Romualdez, kinumpirma niyang lumapit sa kanya ang mga kinatawan ng PI kabilang si Oñate para sa isang pulong na isinagawa sa townhouse ng Speaker. Pero tagapayo lang daw ang ginampanan ni Romualdez sa PI at hindi siya ang nangunguna sa pangangalap ng pirma. Wala rin daw siyang kinalaman sa anumang iligal na aktibidad gaya ng pagbili ng pirma. Ilang kongresista ang ipinagtanggol ang House Speaker. Like any Filipino meeting, it always ends with a picture. So sa akin, it shouldn't be taken with malice, and the photo was just used for propaganda and for political gain. Ako sa distrito ko ni 5 and other districts, wala pong humingi ng pera, hindi kami nagbigay ng pera. Lalong-lalo na yung pera ng kabataan. There is only one sure way to stop that People's Initiative. And this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH 6 and the House of Representatives will welcome it. Nang tanungin si Pangulong Marcos tungkol sa Chacha sa gitna ng state visit niya sa Vietnam, sinabi ng Pangulo na nakikipag-ugnayan siya sa liderato ng Senado at Kamara para maresolba ang banggaan nila. Now, the best advice that we are getting, the best analysis and interpretation that we have, is that the legislature is of a bicameral nature. And therefore, that implies that they will vote separately. So, how that will be done now is what we are trying to figure out. Nang tanungin kung ano nang mangyayari sa PI, we don't know yet. We haven't made those decisions yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us.
Sabi rin ni Pangulong Marcos, buhay ang unity nila ni Vice President Sara Duterte, taliwas sa sinasabi ng ilan sa gitna ng naisa publikong bangayan ng mga Duterte at Marcos. Hindi na talaga maitatago na gumuho na ang unity ng mga Marcos at Duterte. Well, it appears that that political marriage, built on convenience and common interests, has imploded before the public a little more than a year and a half since the last election. Buong araw na sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni VP Sara Duterte pero hindi siya tumugon sa aming mga mensahe. Nang paulanan ng batikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos, naroon ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Anong feeling nyo nung binabanatan niya yung kapatid nyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Naikwento ni Senator Amy, lumapit sa kanya ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte na nanawagan noong araw na yon na magbitiw si Pangulong Marcos. Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Bago umalis sa Vietnam, sinagot ni Pangulong Marcos ang mga tanong tungkol sa ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte. Git ng Pangulo, sa kabila ng bangayan ng kanilang mga pamilya, walang nagbago sa relasyon nila. Saksi si Ivan Mayrina. Sa kabila ng mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, gate ng Pangulo, wala nagbabago sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So, hindi naman nagbabago. Wala rin daw siyang planong palitan si VP Sara bilang Education Secretary. At ang tambalan nilang unit team na nagpanalo sa kanila sa pinakamatataas na pwesto sa bansa, nananatili rin daw buhay. Unit team is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. And we will continue on that basis. Binigyan din ng mga yan ng Pangulo habang nasa Vietnam para sa isang state visit. Nakapulong niya roon kaninang umaga si Vietnamese President Vo Van Thuong. Kasunod niyan, ilang kasunduan ang naisapinal sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang ang Incident Prevention and Management sa South China Sea, kung saan isa ring claimant ang Vietnam. Isinusulong dito ang mas maigting na kooperasyon at dialogo para maiwasan ang pag-ikling ng tensyon sa South China Sea. Nagkaroon din ng kasunduan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard para sa maritime cooperation. Magtutulungan ang dalawang bansa para sa pagbuo ng Joint Committee para sa pagsasanay at kooperasyon para iangat ang kakayahan ng Coast Guard ng dalawang bansa. Magkakaroon din ng hotline mechanism ang PCG at BCG. Bilang hakbang naman sa food security, nabuo rin ang kasunduan para sa rice trade cooperation na magbibigay daan sa patuloy at stable na supply ng bigas para sa Pilipinas. Sa ilalim nito, nangako ang Vietnam na magsusupply ng 1.5 hanggang 2 million metric tons ng bigas kada taon sa abot kayang presyo. Ngayong gabi, dumalo naman ang Pangulo sa state banquet bago tumulak pa uwi sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Dahil deport na sa Japan ang 8 Hapon na nagtago sa Pilipinas matapos masangkot sa iba't ibang kaso sa kanilang bansa. Saksi si Salima Refran. Bantay sarado ng mga kawani ng Bureau of Immigration at ng Japanese Embassy ang 8 Japanese nationals na dineport pabalik ng Japan. Ang 8 ay sangkot sa serye ng iba't ibang pagnanakaw sa Japan. Hindi po sila kasama doon sa Luffy Group. However, parehas po yung modus operandi nila. So they were doing telephone scams, credit card fraud, para makapagtago sila na maigi. Dito sila pupunta sa Pilipinas. Natagalan raw ang deportation sa kanila dahil sa mga pending na demanda may cases sa korte, kung saan naghahain sila ng kaso sa kanilang mga sarili para mapatagal ang kanilang pananatili sa bansa. Na-dismiss na rin ang mga kasong ito kalaunan. A lot of them were found to be simulated, fake, fabricated, kagaya po ng mga kaso sa violence against women. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran,
ang inyong saksi. Kinwestiyon sa pagdinig ng Kamara ang pagpapasara ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa 2,000 lotto outlet. Emosyonal sa pagdinig kanina ang isang lotto agent sa bagiit na hinala nila. Ito'y dahil pinapabora ng PCSO ang e-lotto. Ang unang sabi ng PCSO, hindi naabot ng mga lotto outlet ang kanilang sales target kaya sila ipinasara. Pero lumabas sa pagdinig na wala namang sales target para sa mga lotto agent. Ayon pa sa PCSO, may kaugnayan ito sa paglipat sa bagong sistema ng tanggapan at kakulangan ng mga terminal para nito. Tiniyak ng PSO na pinag-aaralan na ng pamunuan nito ang pagbili ng dagdag na terminals. Pinabulaanan din nila na pinapabora ng PCSO ang e-lotto. Apektado na po ang ilang karinderya sa Quezon City dahil sa mahal ng LPG at ang mataas na presyo nito inaasahang magtatagal pa hanggang Marso ayon sa Energy Department. Saksi, si Nico Wahe. Bagong-bago pa ang menu board ng karinderyang ito sa Barangay South Triangle, Quezon City. Kapapaprint lang daw nila niyan ngayong pagpasok ng 2024. Nagbago kasi sila ng presyo ng kanilang mga paninda. Ang dating 100 pesos na sisig barkada nila, 120 pesos na ngayon ang order. Ganon din sa chicharong bulaklak. Domino effect yan ang taas presyo sa LPG. Po namin dati 600 lang eh. 650, 680. Pumalo na ng 800 ngayon. 850 pesos na ang huling kuha ng LPG kada 11 kilogram na tangke. Buti raw at isang beses lang sila sa isang linggo bumibili. Hindi tulad sa karinderya na Emerita. Sa isang linggo, minsan may 2-3. Marami kami putahe. Kabibili nga lang niya kaninang umaga at mas mataas ang kuha niya sa halagang 912 pesos. Kaya may pagbabago rin daw sa presyo ng kanyang paninda. Pero nakaintindihan naman nila yung customer dahil mahal talaga. Alam nila yun. Base sa DOE monitoring, 6 na beses nagkaroon ng price hike ang LPG noong nakaraang taon. 5 beses naman nag-rollback. 59 centavos hanggang 62 centavos kada kilogram ang net increase nito. Ngayong Enero, 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 45 centavos kada kilogram na ang itinaas ng presyo ng LPG. So, ngayon may kataasan at tuloy-tuloy pa yan hanggang March. Ayon sa DOE, maraming dahilan kung bakit sunod-sunod ang pagtaas ng presyo. Hindi lang sa LPG, kundi pati sa iba pang produktong petrolyo. Combination na ho talaga ito ng freight cost, insurance, at simpleng mayroon na rin ho talagang nangyayari yata sa production na part. Opo. Kaya tuloy-tuloy ho ang pag-increase. At ayon sa DOE, asahan pa na may kasunod pa ito dahil patuloy ang pagtaas ng Dubai at Brent crude oil. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Matapos ang 2 dekada, muling gaganap bilang Jang-gyum ang bida ng classic K-drama na Jewel in the Palace na si Lee Young-ae. Ang ilang kapuso stars naman nasa Amerika para sa Manila International Film Festival. Ating saksiyan. Full of pride, si Firefly star Isabel Ortega na first time rumampa sa red carpet ng isang International Film Fest sa pagdalo niya sa Manila International Film Festival sa Los Angeles, California. Martes ng gabi, oras sa LA ang Hollywood premiere ng Firefly. Naroon din si Dingdong Dantes representing Firefly at ang highest grossing film of all time sa Pilipinas na Rewind. Gayun din ang iba pang MMFF stars gaya ni Stolen Life star Beauty Gonzalez para sa Kampon at Eugene Domingo nakatandem si TikTok Lock host Pokwang para sa Becky and Badet. Naroon din si GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez. Unexpected moment naman para kay Ed Sheeran while on tour sa Japan. Yan ay matapos niyang matisod habang papasok sa stage. But the show must go on at halos walang nakahalata niyan sa audience. This March nakaset ang kanyang concert sa Pilipinas. After 20 years, nagbabalik bilang Dae Jang-gyum si Lee Young-ae mula sa kanyang hit K-drama series na Jewel in the Palace.
Kinumpirma yan ng kanyang label na Fantagio ngayong araw. This October na magsisimula ang filming ng kanyang upcoming historical drama na Inyo de Jang Gyum. At dito ikukwento ang life story ni Jang Gyum pagkatapos niyang maging physician. Goal nilang mapalabas yan early 2025. Para sa GMA Integrated News, OR Santiago ang inyong saksi. Nahulog sa palayan ng isang army truck. Patapos mabangga ng kasalubong nitong pampaserong bus sa Sipocot, Camarines Sur. Binabagtas ng truck ang pakurba at patas sa bahagi ng kalsada. Nagtamo ng mga sugat ang 6 na sundalong sakay ng truck. Agad silang dinala sa ospital. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng bus. Dararating hamon para sa mga atletang Pinoy ang kakulangan sa pondo. Sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Sports Commission na bibigyang prioridad nila hindi lang ang mga aktibo, kundi maging retiradong atleta. Saksi, si Nico Wahe. Sa dami ng gold medal na inuwi ng Filipino athletes mula sa iba't ibang kompetisyon sa mundo, kinilala ng Philippine Sports Writer Association ang kanilang galing. Athlete of the Year si Paul Volter, Ernest Jano, EJ Obiena. It's been a successful year, I would say, and I think truly Philippine sport is in a golden era. President's Award para sa Gilas Pilipinas matapos nilang tuldukan ng 61-year gold medal drought ng Pilipinas sa Asian Games. Golden Lady Booter Special Award ang iginawad sa Philippine Women's Football Team. National Sports Associations of the Year naman ang Samahang Basketball ng Pilipinas at ang Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Nakamamanghang pinamalas ng atletang Pilipino sa kabila ng kakulangan ng pondo para sa pagsasanay. Sa General Appropriations Act nga para ngayong taon, 1.16 billion pesos ang budget ng Philippine Sports Commission. Mas mababa kumpara sa 2.28 billion pesos noong 2023. Kakulangan sa pondo ang gustong solusyonan ng Senate Bill No. 1677 o Bayaning Atletang Filipino Act na inihain noong nakaraang taon pa. Ang kakulangan sa pondo naranasan na raw ng Asian Games gold medalist Annie Ramirez ng Jiu-Jitsu. Most of the time na kami muna yung nag-shelter out para lang makapag-training abroad, then eventually pinapa-reimburse na lang sa PSC. Wala naman daw problema dahil training ang pinag-uusapan. Pero mas malaking bagay kung meron na hindi na namin iniisip yun kung saan kami kukuha. We hope we can all invest also in the programs and long-term plans for each and every sports na meron tayo representing our country in other international tournaments. Bukod sa pondo para sa training, malaking usapin din ang pondo para sa mga retiradong atleta. It's really great, especially dun sa mga athletes na malapit na mag-retire. I feel for them kasi there are some athletes that don't really want to retire kasi that's their only livelihood. Ayon kay PSC Chairman Dicky Bachman, prioridad naman talaga nila mga pangangailangan ng kasalukuyan at retiradong atleta. Of course, we are onto it also, pero we're more focused now on the finado muna, the issues we have, and then the athletes for who's representing the country in the Olympics. But definitely we're giving importance to the... Yes, sir. Always. Basta atleta, always. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Reunited ang Miss Universe 2023 besties na 4D o sina Antonia Porcil ng Thailand at ang ating si Michelle D. Si Antonia, posible rin daw sumabak sa acting gaya ni Michelle. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Authentic and genuine friendship. Ganyan daw ilarawan ng 4D tandem ni na Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcil ng Thailand at Miss Universe 2023 top 10 finalist Michelle Marquez D ang kanilang relationship. Alam naman natin na bardagulan lagi ang Thailand and Philippines, but since the whole 4D thing happened, I'm just so glad that we represent something so amazing, especially because it's not fake. And I just want everybody to know that Antonia is such an amazing person. What I admire most about Michelle is that she is someone who is, and I brought this up earlier as well, that she's someone who is not afraid to be who she is and be her true authentic self, which is something that is really hard to find, especially in the beauty queen industry.
Nagkasama sina Michelle at Antonia sa 74th edition ng Miss Universe pageant sa El Salvador. Nasa bansa si Antonia para sa isang magazine project na hindi pa raw nila pwedeng i-reveal ang detalye. Bukas naman daw si Antonia sa posibilidad na subukan ng pag-arte, gaya ng kanyang Miss U BFF na si Michelle, na napapanood ngayon sa Kapuso primetime series na Black Rider. Tinanong na nga raw ni Michelle si Antonia kung marunong siya umarte. She did ask me, and I am very much a person who will happily take any opportunity that comes my way because I never know how it will go. I don't know if I will like it unless I try. That's how I was brought up. I played Teresa on a primetime series called Black Rider, and I played like an assassin. So I can't spoil too much because my character is still gradually being introduced, but you know, heavy action, heavy drama. Ooh, exciting. When you get the English subtitles, please send me the link. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Isang bride ang binuhat ala princess sa Goa, Camarines Sur. Pero ang nagbuhat, hindi ang groom. Ito raw kasi ang kwento. Kasabay kasi ng pagbuhos ng pagmamahalan ni Mary Joy at Louie, bumuhos rin ng ulan. At dahil maputik ang daan, to the rescue ang wedding coordinator at binuhat ang bride. Kaya naman daw buhatin ng kanyang mister si Mary Joy, pero biglaan ang nangyari. Kailangan na rin daw nila magmadali para makakain na ang mga naghihintay na bisita. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin siya sa mabilis na aksyon ng kanyang wedding coordinator para maging memorable ang kanyang special day. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.